Sa nakaraang episode ay nag-propose si Choji ng 5-on-5 na laban sa pagitan ng Lion's Head at ng Frieren High. Isang laban na nakataya ang kinabukasan ng buong Frieren na kung saan kapag natalo sila ay mapupunta sa Lion's Head ang kontrol ng buong Frieren High. Sa pagsisimula ng episode 5 ay ipinakita na nagkita na ang grupo nila Umiya at ang grupo nila Choji. Sinabi ni Choji na welcome daw sa teritoryo ng Lion's Head habang silang dalawa ay matalim na nagtitigan sa isa't isa at sinabi na sumunod daw ito sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Sakura ang lugar ay sinabi nito kay Hayato na karamihan pala sa lugar na ito ay puro mga resto bar. Sinabi ni Nerei na ang district daw na ito ang may pinakamalaki na bilang ng mga bar. Sa umaga ay halos wala ka makikita na tao dito ngunit sa pagsapit ng gabi ang buong lugar ay nagiging buhay na buhay dagdag pa nito. Dito ay tinanong niya si Nerei na kung bakit daw pala ito nandito gayong hindi naman daw siya kasama sa match-up. Sinabi niya na kahit wala siyang laban ay involved naman daw siya kung bakit nag-umpisa ang away at sinabi pa niya na siya ay isa ding taga-Frieren. Sinabi din niya na hindi siya ganon kahusay pagdating sa mga labanan ngunit hayaan daw nila ito na matuto sa pamamagitan ng pagsama at pag-obserba sa magaganap na laban sabi pa nito. Sinabi naman ni Sakura na bahala daw siya na gawin ang gusto niya at dito ay biniro siya ni Hayato na kung bakit daw siya nagbablush sabi pa nito. Sinabi naman ni Hiragi sa kanila na magseryoso naman daw silang mga bata at sinabihan naman siya ni Umiya na mag-relax lang daw siya at baka sumakit na naman ang kanyang tiyan biro pa nito. Sinabi din niya kay Hiragi na itong si Sakura daw ay napaka-dependable at sa palagay daw nila ay wala silang magiging problema sa kanya dagdag pa nito. Pagdating nila sa lugar kung saan gaganapin ang kanilang laban muli ay nag-welcome sa kanila si Togame at sinabi na maligayang pagdating daw sa Lion's Head Office. Pagpasok sa loob ay ramdam ni Nerei ang pressure sa loob at sinabi niya na itong lugar daw na ito ay dating Orion Theater na nagsarado na sabi pa niya. Tumayo si Choji sa harapan ng pintuan at sinabi na nandito na daw sila kung saan magaganap ang 5-on-5 match. Sa loob ay ipinakita ang maraming taga-Lion's Head at ang laban pala na magaganap ay sa mismong entablado na kung saan ang laban ay magmimistulang pagtatanghal. Pagpasok nila sa loob ay puro sigawan at pangkukutsa ang inabot nila at ang iba ay binabato pa sila ng mga plastic bottles. Sa kanilang likuran ay pinalibutan sila ng ibang mga Lion's Head at dito ay sinabi ni Nerei na kung makakalabas pa daw kaya sila ng buhay sabi pa nito. Sinabihan naman siya ni Sakura at ipinaalaala ang sinabi nito kanina na kaya siya sumama ay gusto niyang matuto. Kung ganun daw dapat ang tingin lang niya ay sa harapan at wag niya ipakita na siya ay natatakot dagdag pa nito. Umakyat sa entablado si Choji pagkatapos ay inihayag na ang 5-on-5 ay mag-uumpisa na. Sinabihan naman ni Umiya ang kanyang mga kasamahan na ang magiging main event sa laban na ito ay sa pagitan nila ni Choji. Kung ano man ang magiging resulta ng laban ng bawat isa ay hindi daw ito makakaapekto sa kanilang pagsasamahan kaya kailangan lang na maging relax lang daw sila dagdag pa nito. Sinabi naman ni Sakura na wala siyang pakialam sa magiging epekto sa kanila ng laban na ito dahil kahit kailan ay hindi daw siya magpapatalo. Natuwa naman sa kanya ang mga kasamahan niya at sinabi pa ni Umiya na siya daw ay talagang maaasahan dagdag pa nito. Dito ay tinawag ni Choji si Umiya at umpisahan na daw nila ang laban pero pinigilan siya ni Togame at sinabi na ang boss daw ay hindi dapat sa umpisa kundi dapat ay sa main event sabi pa nito. Dito ay nagboluntaryo si Arima na siya na daw muna ang unang makikipaglaban. Sinabihan niya na si Longhair daw ay kanina pa masama ang tingin sa kanya kaya tuturuan daw muna niya ito ng leksyon sabi pa niya. Bago siya umakyat sa entablado ay sinabihan siya ni Sakura na meron pa daw silang laban na hindi pa natatapos. Ayaw daw niyang makipaglaban sa isang talunan na tinalo pa ng isa pang talunan sabi pa niya. Sinabihan niya ito na ang ibig niyang sabihin ay hindi siya pwedeng matalo sa kanyang laban dagdag pa nito. Sa entablado ay nagsigawan ang mga taga-Lion's Head at sinabi na durugan daw niya ito. Tinignan ni Nerei sa kanyang record at sinabi na itong si Arima daw ay isang fighter type at kaya niyang baliin ang buto ng kanyang kalaban gamit lamang ang isang suntok sabi pa niya. Sinabihan naman siya ni Hayato na wag daw siyang masyadong mabahala dahil si Sagashita ay hindi ganun kadali na matatalo. Tinitigan niya si Sagashita at sinabi na itong si Longhair daw ay malapit ng sumabog. Bilang panimula para ma-distract niya si Sagashita ay tinawag niya si Umiya at sinabihan na ano daw ang problema nito.
Pagtingin ni Sagashite kay Umiya ay mabilis na nagsagawa ng pagsalakay si Arima at direkta siyang sinuntok sa kanyang mukha. Sinabihan pa niya itong isang tanga, at wag daw tumingin kung saan-saan dagdag pa nito. Nagulat siya nang biglang hinawakan ni Sagashite ang kanyang kamay at pagkatapos ay hinawakan ng buo ang kanyang mukha gamit lang ang isang kamay. Pagkatapos ay buong lakas na ihinampas ang mukha nito sa sahig at ang lahat ay nagulat sa pangyayari. Sinabihan niya ito na magbigay galang at ang itawag niya ay Mr. Umiya, hindi Umiya lang, tapos sinabihan din niya itong isang tanga. Nagulat ang lahat ng taga-Lion's Head sa mabilisang resulta ng laban at sinabi pa ng ilan na kung sino daw ba ito at ganun lang daw niya kabilis natalo si Arima. Namangha din si Choji kay Sagashite at sinabihan pa ito na gusto din daw niya itong makalaban ngunit pinigilan siya ni Togame at sinabihan ito na hintayin na lang ang kanyang laban. Sinabi naman ni Nerei na kung ganito daw ba talaga nila ituring ang kanilang kasamahan na kapag natalo ay parang basura na lang na wala ng pakinabang sa kanila. Binati naman siya ni Umiya at sinabi na tulad daw ng dati talagang napakalakas pa din daw nito, gayon din sila Nerei ay namangha sa mabilisang resulta ng laban. Sinabi naman ni Sakura na hindi siya malakas kundi mahina lang daw talaga ang kalaban niya at sinabi naman ni Hayato na mukhang nirerespeto na daw nito si Sagashite pagbibiro pa niya. Sinabihan ni Choji ang dalawa na linisin daw ang talunan na nasa entablado para masimulan na daw ang susunod na laban. Binuhat ito ng dalawang lalaki at pagkatapos ay inihagis ito sa sahig. Kinutya pa ng mga ito at sinabi na malaki lang daw pala ito pero wala naman daw itong maibubuga at puro forma lang daw. Narinig naman ito ni Sakura at sinabihan ang dalawa na ayaw daw niya na marinig sa mga bibig nito ang mga salitang malakas lang ang dapat na mang-iibabaw at sinabihan pa niya ang mga ito na nakakahiya daw ang mga mahihina na katulad nila. Sinabihan naman niya si Sakura na wag na lang daw niya itong patulan dahil hindi din naman daw maiintindihan ng mga bata na ito hanggat hindi nila nararanasan ang nangyari sa kasama nila dagdag pa nito. Sinabihan ni Choji ang dalawa na umalis daw sila dahil hindi sila kasama sa laban at sinabi din nito na umpisahan na daw ang pangalawang laban. Dito ay sinabi ni Sakura na siya na daw ang susunod na lalaban pero pinigilan siya ni Hayato. Tinawag niya ang kanyang kalaban at sinabihan itong mukhang kinakabahan daw ito kaya bakit hindi daw muna sila magpapawis sabi pa niya. Muling nagsigawan ang mga tao at sinabi ng mga ito na durugin daw niya ito. Dito ay ipinaalaala ni Hayato kay Sakura ang sinabi niya na gusto niyang maging pinakamalakas sa lahat. Noong una ang tingin daw niya sa kanya ay isang tanga para sabihin ang mga salitang iyon. Sumagot naman si Sakura at sinabi nito kung naghahaman daw ba ito ng away sa kanya. Sinabi naman nito na hindi daw iyon ang kanyang ibig sabihin. Noong narinig daw nito ang sinabi niya kanina ay napatunayan nito na ang mga sinasabi daw niya ay galing sa kanyang puso at para sa kanya ito daw ay cool dagdag pa niya. Sinabi pa nito na simula daw ngayon ay gagalingan na din niya nang sa ganon ay hindi daw niya ito mapag-iwanan. Nahihiya namang sinabi ni Sakura na umakyat na daw ito at umpisahan na ang laban dahil ang dami na daw nitong sinasabi. Tinanong ni Sakura kay Nerei kung mayroon daw ba itong record tungkol kay Hayato. Sinabi niya na naging famous ang lakas nito kahit na noong ito ay nasa middle school pa lamang, ngunit wala daw siyang record na kanyang mga laban. Dito ay sinabi niya kay Hayato na kasalanan daw niya kung bakit natalo si Arima. Sinagot naman siya nito na kung galit daw ba ito sa pagkatalo nito at ano daw ang kinalaman niya dagdag pa nito. Sinabi naman nito na simula pa noong bata pa sila ay lagi na silang magkasama sa lahat ng laban kaya hindi daw siya papayag na hindi ito maibawi. Sinimulan nito ang pagsalakay at ito ay nagpakawala ng suntok ngunit madali lamang itong naiwasan ni Hayato. Ang lahat ay nagulat dahil ang galaw nito ay tila ba parang sumasabay sa hangin at napakagaan. Sinabihan pa niya ito na masyado pa daw itong bata kaya hayaan daw niya ito na turuan siya kung papaano maging matured. Muli siyang nagpakawala ng suntok ngunit tulad ng nauna ay wala itong kahirap-hirap na naiiwasan ni Hayato at muli ito ay kanyang pinaalalahanan tungkol sa pagiging matured. Sinabihan naman siya nito na tumigil na daw ito sa pagsasalita ng mga walang kwentang bagay at muli na naman siyang sumalakay. Ngunit tulad ng mga naunang naganap ay naiiwasan lamang ito ni Hayato at halata na ito ay kanyang pinaglalaroan lamang. Kitang-kita ang laki ng diferensya ng kanilang karanasan sa pakikipaglaban at siya ay walang magawa dito.
Nakatanggap siya ng pangungutya sa kanyang mga kasamahan at sinabihan siya na magseryoso dahil nakakahiya daw ang kanyang ipinapakita, sabi pa ng mga ito. Sinabi naman niya sa kanyang sarili na kanina pa siya seryoso at hindi daw nila alam ang pakiramdam ng nakikipaglaban sa taong kaharap niya ngayon. Natutuwa si Umiya na sinabi na kakaiba din daw pala ang estilo nito sa pakikipaglaban. Ang kanyang pamamaraan daw sa pakikipaglaban ay mas marahas pa kesa sa inaakala ng iba, sabi naman ni Sakura. Hindi niya ito sinasaktan ng pisikal pero emotional ay dinudurog daw niya ang pagkatao ng kanyang kalaban at ito ay mas masakit pa kesa sinaktan ka ng pisikal, dagdag pa niya. Tinanong niya si Neri na kung maglalaban daw ba sila ng seryoso, sa palagay daw niya kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Hindi ito nasagot ni Neri at muli ay ipinakita kung papaano paglaruan ni Hayato ang kanyang kalaban. Bawat suntok niya ay madali lamang nitong naiiwasan na tila ba ito ay sumusuntok lamang sa hangin. Ipinapakita lang niya dito kung gaano kalaki ang kanilang agwat sa pakikipaglaban at ginagawa lamang niya itong parang bata sa harap ng maraming tao. Dito ay tuluyan na siyang napahiya sa harap ng maraming tao at pagtingin niya kay Togame, ito ay nakatingin na tila ba ito ay dismayado sa kanya. Muli na naman siyang tinanong ni Hayato kung nauunawaan na daw ba nito kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sinabi pa niya na alam daw nito kung ano ang tumatakbo sa utak nito ngayon. Sinabi nito sa kanya na alam niyang sa pagkatalo niya sa laban na ito ay katulad ng kanyang kaibigan ay magiging wala na din siyang silbi. Dahil sa mga insulto na natanggap niya at labis na kahihiyan dito ay muli siyang sumalakay sa huling pagkakataon. Ngunit bago pa ito makalapit ay sinalubong ito ng sipa ni Hayato at huminto sa mismong mukha niya at muli na naman siya nitong inasar. Sinabihan siya ni Hayato na kung nakikita na daw ba niya ang kanyang sarili katulad sa mga kasamahan niya na natalo na dahil ganun din ang eksaktong mangyayari sa kanya, dagdag pa nito. Pagkatapos ipagmukha sa kanyang kalaban ang kahihiyan, dito ay sinabi ni Togame na ang laban daw nila ay tapos na. Sinabihan siya nito na nakakahiya daw ang laban na ipinakita niya at mula daw sa araw na ito ay hindi na siya kasapi ng Lion's Head. Sa pagtatapos ng episode na ito ay muli pinaalalahanan niya ang kanyang kalaban at sinabihan ito na nakapasa na ito sa pagiging bata at sa pagkatalo niyang ito ay aakyat na ito sa pagiging mature, dagdag pa niya.